Ihaw-ihaw tayo mga ka-team. At meron tayong problema sa ating kalusugan. Ihaw din tayo ng talong. And kamatis. Ayan, so dinadagdagan pa natin ang mga pagkain walang taba. Mga fruits, saging. Ayan. Ayan din, so meron tayong impact din na nakain na natin yung iba kanina. Ay nako. Hi Flexi. Ayan. Bago tayo kumain mga tol, mag-aano pa tayo ng sausawan, bagong toyo. Ay, nagkasakit po tayo. Talagang, itong masasabi ko lang, in general, ang mahal magpagamot ngayon. So kung talagang wala kang konting pera, ay dire-diretso ka na. Nagpadala ako sa ospital dahil kapag meron ako nararamdaman medyo kakaiba, talagang pumupunta ako ng ospital. This time, para akong nakakaramdam ng mga 5 araw na para akong sinisikmura. Tapos itong mga huling 2 araw, parang nahihirapan akong kumain. Parang wala na akong ganang kumain. Tapos para akong nanghihina. So, kabado ako. Ayoko namang mag-isip kung ano nangyayari. Kaya napadala na tayo sa ospital. By the way nga pala, nakita ko ang aking kapatid na lalaki, nagpa-hospital din siya dahil sa kanyang gallbladder. Malalaman natin ang istoryang yan sa mga susunod nating vlogs. First time kong makaranas ng walang tigil yung daan ng mga sasakyan. Tabi po natin ang karsada, diba? Okay lang sa inyo, narinig, diba? First time kong makaranas ng isang turok na tig 15,000. Tapos, after a week, makita na yung results, ay kinakailangan ko pa ulit ng kumbaga parang confirmation o kaya para mas malaman pa kung ano talaga yung sanhi, kung ano talaga yung pwedeng gawin ng another turok na worth 7,000 plus. Bukod pang ultrasound. Dun sa ultrasound, medyo nanibago ako kasi ang daga ko nagpapagamot sa Japan non-stop every 3 months sa loob ng halos 10 taon. Wala na yung mga jogging muna or lakad-lakad para maging busy raw ng katawan. Yan, bago i-ultrasound. Bukod pa dun yung 8 oras na fasting. And then, kinakailangan kong punong-puno ng tubig yung aking katawan bago ko isalang na kung talagang kailang ihina ako, yung feeling ko'y punong-puno na ako, saka pa lang ako isasalang. Siguro magkaiba kasi nung una, iba naman yung sakit ko. Ganun din, pero ngayon nasamahan. So parang na-detect na meron na rin po tayong sakit sa kidney. Ayun, so napakasamang balita. Hindi ko iniisip na magkakasakit ako, maaaring magkasakit ako sa bato. Yun naman yung palang kanilang unang analysis o ang kanilang naunang pagbasa. That's why meron akong gamot ngayon sa kidney. And then may isang test pa rin ako para malaman kung may fatty liver. Mga ganun ang dami. So, liver, kidney, cholesterol, okay, bumaba. Sugar, clear. Okay tayo. And then, parang may na-detect pa rin sa, ano bang tawag dito? Sandali. Ayan, sa prostate. Ayun. So, binigyan tayo ng gamot, 1 capsule at bedtime. Pero dapat ang blood pressure ko daw ay 100/70. So kapag 90/70 pababa, hindi na raw ako iinom. Kaya ingat po tayo at ating basahin mabuti ang ating katawan kapag feeling natin ay medyo parang may nararamdaman, edi magpakonsulta na agad para hindi na mamahalan. So imagine, ang 2 balik ko ng outpatient pa ay halos 40,000 kasama yung mga gamot. Eh kung talagang walang-wala ay papaano natin? Nga. Siyempre, bawas tayo sa kaya meron tayong ganitong mga pagkain nga. Siyempre, bawas muna tayo sa matatabang pagkain. Alas muna tayo. And, yun. Siguro, cheat once in a while. Sabagay, marami pa rin naman tayo mamumukbang na healthy diet. Paki-comment na rin mga kaibigan kung yung mga food na pwede namin lutuin, na pwede kong kainin para sa ikasisya ng lahat. Yung ating mukbang pleasure na healthy. Ayun. May kunti mang lahok ay mga mas lamang, kung magay 60-40, 60 yung
healthy. Kung talagang hindi kakayanin ng 100%, mauubusan din naman siguro tayo. Kung 100% na healthy lagi, puro laga-laga lang. So alam ko meron kayong mga idea, particularly concerning sa mga kidney, liver, yung gastrointestinal problem dito sa stomach area. Tingnan ng eyes ko, tingnan nyo nga, hindi naman yellow. Feel ko parang yellowish, pero parang hindi naman. Pero sabi ng mga kakilala ko, sa personal, parang medyo, ayan, di pa po ako naliligo. So, yun kagigising lang. So, baka may epekto ng konti, baka namumula-mula pa. Pero kung pangkaraniwan, halos ganito rin lang naman ang kulay. Ayan. So, okay naman. Okay, so, tinanong din ako ng ihi. Yun, dun medyo na-detect yung konting, prostate and kidney Yung kasi sa hospital, kaya yung iba medyo control ang pagsasabi. Kasi okay na sana ko doon sa bandang kidney liver, nadagdagan pa ng mga prostate because sinasabi ko lahat na ay, oo nga po, yung ihi ko nga po, ganito ang color. Asa, ganito, bibigyan kita ng ganito. Ano pa? Yung minsan, mga 3-4 pa bago ako matulog na parang gusto ko pang umihi kahit meron pa naman kung lumalabas pero konti lang po so okay, so ganito. Kailangan dumaan ko sa dumami. Sa bagay okay na rin naman yun para malaman lahat. Pero kung talagang limitado ang pera mo, huwag ka na magdadadakdak at talagang magagastusan ka. So yun, malaki talaga ang magagawa kapag merong pera. Lalong-lalo na pagdating sa aspeto ng gamutan. Ayun, so hanggang dun lang muna tayo, okay? At bibigyan ko kayo ng update kung ano ba talaga sa pangkalahatan yung ating dinaramdaman. Sana naman gumaling tayo para makalipad na tayo papuntang Japan. Kasi meron din naman tayong hinahabol na ilang opportunities doon. At saka tama-tama maabot nga natin ang Sakura. And then sa isang araw maglilinis tayo ng bahay because darating aking kapatid. Samahan niyo ako sa lumang bahay. Okay? So kain na tayo! And pray for me na sana gumaling tayo. Konti lang ating kanin, ang dadami natin ulam, wala tayong bawal sa atin na maalat. So, ito na lang siguro pinakadabi sa pwede nating sausawan. Eto, kasi magbugong tayong kalamansi, mapaparaming kain natin, at the same time, mamaalat. So, yun. Okay, start tayo. Hugas ako ng kamay. Kunti lang. Yun. Ang sarap. Sakit. Sarap in fairness. Sarap. Yung anghang niya, saka yung asim, tama-tama lang timpla, tapos hindi siya masyadong maalat. Sarap. Babalatan ko pa sana tatanggalin ko yung balat ng ng kamatis, pero okay lang. Hindi ba masyadong sunog? Sarap. Huwag natin gayatin ng mangga. Juicy. Sa isang araw magmumukbang tayo ng fruits.
tao dapat yata tayo gula ko langot eh. Sarap eh. Ang sarap. In fairness. Bigla ako, bigla. Bakit? Super. Kung hindi tayo makakakain ng marami, at hindi naman kailangan natin ng konting diet muna. Kaya, dito lang muna tayo. Okay? Sarap! Sarap nito. Highly recommendable. Sa totoo lang. So yun, maraming salamat yung patuloy pagsama. Sana pray for me na gumaling ako. At sana hindi rin kayo magkasakit. Sana safe tayong lahat. And abangan nyo ang ating ang ating schedule ng pagpunta natin sa Japan. Ating yung story tungkol sa pagdating ng kapatid ko. Magpapadinis tayo ng bahay sa isang araw. Sama kayo. This is your friend Roberto. Sa inyo ko sa imas at magpuyan natin Pinoy sa masulok ng world. Pathology pa more and more and more. Thank you.